So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, kaya naman pala, nagalit na galit itong mga Duterte Group dito nga po kay General Manager PCSO Mel Robles. Kasi po, pinagmukhang tanga po ni Mel Robles yung administrasyon po ni Duterte regarding po sa PCSO. Ngayon po, lumalabas po talaga kung gaano kakurakot, kung gaano ka walang hiya, at kung gaano kamamatay tao itong dating pamunuan ng PCSO na sobrang layo po ngayon ng improvement kung kukumpara po natin sa PCSO ngayon. So ito para makuha natin yung point, no? So kahapon mga kababayan, itong si dating Mayor Osmeña ng Cebu City, pumunta po ng House ng Congress. At pinakita niya itong dokumento po na to na meron pong report na itong si Rowena Garma. Si Rowena Garma mga kababayan, yung dating shorta ni Duterte na dating pulis na na-appoint po sa PCSO na tumatanggap po ng 1 million pesos na payola every month. Ang lupit, di ba? Ito, pakita ko sa inyo, no? So ito ay Republic of the Philippines, Office of the President pala to, no? O Philippine Charity Sweepstakes Office, no? So ito report to ng Chief Nationwide Interbranch Security Monitoring. So yan So mga kababayan, sa second page yung mga ka-Streetwise, no? Nakalagay dito, no? In Central Visayas, the LGU in Bohol Province has identified Superintendent Rowena Garma, di ba? For receiving payola from illegal gambling. O kita mo? Operation financiers in the amount of 1 million pesos every week. Di ba? Name bag collector for Garma is a certain SPO for art. Okay. So ngayon, merong bagman pala itong si Rowena Garma nung siya po yung chairman ng PCSO. Na ako naniniwala ako mga ka-Streetwise na hindi po ito nangyari ngayon. Hindi po ito nangyayari ngayon sa pamunuan po ni General Manager Mel Robles. Well mga kababayan, ito, nakukwento ko lang sa inyo, no? Nung una, di ba, syempre, si Mel Robles, kaibigan ni kaibigan ni Tingking Pinoy yan, eh. Nung sinabi ni Tingking Pinoy noon na, si Mel Robles, mabait yan, mabuting tao yan, hindi ako naniwala. Kasi una, hindi ko naman kilala si Mel Robles, eh. At saka syempre, may conflict kami nung dati kay TP. Pero eventually, na-meet ko one time si Mel Robles nung press conference. Well, mukha siyang suplado. Hindi yan, in person, mukha siyang suplado. Pero pag nakausap po, mabait naman pala talaga. Mabait po talagang tao. And then, syempre, I've done my research din mo at binanggit, at siya na sa manukulit, no? At binabanggit din naman ito ni Mel Robles na meron siyang negosyong paupahan. Actually, meron siyang paupahan na market. So, ibig sabihin nun mga kababayan, bago pa pumasok sa PCSO itong si Mel Robles, talaga negosyante na po talaga ito. Okay. So, by the way, babalikan natin mamaya yan, no? So, ngayon mga kababayan, ito pa yung malupit dito. So, isipin nyo mga kababayan, nung si Duterte po yung presidente at nung inappoint niya nga pong general manager si Rowena Garma, ang dami na pong question nun. Kasi isipin mo, nagretirong ng maaga itong si Rowena Garma sa pagiging pulis na nagkaroon ngayon ng question na bakit ka magre-retiro bilang pulis ng maaga and then na-appoint ka kaagad ni Digong sa PCSO. So, ganun siya ka-guaranteed na ma-appoint po talaga siya sa PCSO ni Duterte. Okay. So, ngayon mga kababayan, kasi mga ka-Streetwise, no? Kung magre-retiro kayo ng maaga, unang-una, yung pension nyo is actually halos wala, di ba? Kapag hindi mo naabot yung certain time ng serbisyo mo sa pagiging pulis, halos wala kang magiging benepisyo. So, sinakripisyo ni Rowena Garma yon na nagretiro siya ng maaga para po sa PCSO. So, doon pala medyo nakakagulat na yon. Medyo questionable na po yung ganon. Diba? So, ibig sabihin nun, sure na po talaga na si Rowena Garma ay ma-appoint po sa PCSO ni Duterte. So, bukod dyan mga kababayan, no? Bukod sa tumatanggap nga po ng 1 million na payola si Rowena Garma, ito meron pang issue siya dito. Di ba? So sabi pa dito ito nakuha ko to kay Montulfo. Okay. Ang dating PCSO General Manager na si Rowena Garma ay naiyak sa hearing ng House Quad Committee. Di ba? Nang nag-imbestiga sa kanya dahil raw kailangan
niyang umuwi upang alagaan ng kanyang mga anak na babae na may kapansanan. Okay. Sabi na kaibigan kong Martes, baka daw anak niya sa isang dating mataas na opisyal. So kay Duterte. So sa bandang baba mga kababayan, no, ang malupit ditong sinabi ni Montulfo, ito kung isa ako sa miyembro ng committee ay tatanungin ko si Garma kung sino ang nagpapatay kay PCSO board member Wesley Barayuga. Si Barayuga ay masusing pinag-aralan ang mga applications ng STL sa Philippine Charter Sweepstakes Office na madaling inaprubahan ni Garma. Si Barayuga ay tinambangan sa Mandaluyong habang nagmamaneho ng kanyang lumang pick-up papunta sa office sa PCSO. Hindi pa naluluto sa pagpatay kay Barayuga. So ngayon mga kababayan, ang isa po sa mga actually suspect lang naman sa pagpatay nga po dito kay Barayuga na dati rin pong board member ng PCSO ay si Garma. Kasi nga po, siya po yung unang-unang tumututol sa mga proyekto po ni Rina Garma. So, syempre, hindi nagkasundo, pinapatay. Okay? Ayun ang kwento. And then, isipin nyo at bukod dun mga kay-streetwise, no? Ito. Osmeña to house, I'm willing to give info about EGK in Cebu City. So, alam naman po natin mga kababayan, no, na nung si Rina Garma po ay na-appoint sa Davao City and then siya po ay nailipat sa Cebu, doon po nauso ang patayan sa Cebu lalo. So, galit na galit itong mayor ng Cebu City na si Osmeña. Kasi isipin nyo paglipat ni Rina Garma doon sa Cebu City, saka nauso ang patayan noong panahon ni Duterte. So, actually, sa susunod po na hearing, ang pag-uusapan ngayon nila dito is yung patayan or yung EGK po sa buong Pilipinas, sa Quadcom. So, malamang maglalabas na naman ng ebidensya ito na talagang sangkot po talaga si Rina Garma. Okay. So, bukod dito mga kababayan, ito pa yung malupit dito. Isipin nyo Shota ni Digong. Diba? May payola sa PCSO. Tapos sila sabing nagpapatay daw po sa dating board director. Sabi ni Montulfo yun Tapos, sangkot sa EGK. Ayan po ang dating PCSO general manager. Tapos nga na malupit dito mga kababayan, ito na ano rin to na tackle din ito sa House hearing na nalugi po ng 90 billion nalugi po ng 90 billion ng PCSO sa pamumuno po ni Rina Garma. O di ba? Ang sabi ni Rina Garma, ito daw po ay dahil daw po pandemic, dahil daw po walang masyado lumalabas ng 2020. Ayun nga yung point Alam mo ng pandemic, ninanakawan mo pa. Di ba? And then mga kababayan, alam naman po natin nung 2019 pa lang, nung wala pang pandemic, bumababa na po talaga yung kita ng PCSO. So ngayon, anong nangyari ngayon? Nung na-appoint po ngayon, 'di ba si Mel Robles? Tingnan niyo 2022 na-appoint si Mel Robles, tapos noong 2023 sabi dito PCSO earns 61.45 billion in 2023. PCSO General Manager and Vice Chairman of the Board, Mel Robles, said yesterday that they intensified effort to maximize government revenues from Lotto and other digit games as well as the small town lottery games bore fruit last year. Lotto and STL games pulled in revenue of 31.37 billion and 29.73 billion respectively. So, kumita po yung PCSO. And then to po ay meron pong pagtaas ng, so ibig sabihin ito para mas maganda. In 2022, the PCSO Lotto games earned 27.95 billion, STL 28.42 billion. The discontinued Keno games 54.46 billion and 1 billion from the instant sweepstakes games, di ba? So ngayon mga kababayan, ito po ay mayroon pong pagtaas ng, papakita ko sa inyo Robles noted that the 61.45 billion in total gaming revenues for 2023 reflected a return on the high pre-pandemic revenues being almost 40% higher than pre-pandemic year in 2019. So, tumaas po ng 40% po yung kita ng PCSO.
So itong kita ng PCSO ay napupunta po sa kaban ng bayan. So kung mas malaki pong kinikita po ng mga ahensya, tulad po ng PCSO, mas maliit po ang uutangin po ng Pilipinas tuwing fiscal year. Kasi mababawasan po yung budget deficit natin. So isipin nyo mga kababayan, no? Kaya pala galit na galit itong mga Duterte group. Kasi minsan, nakikita ko yung mga vlogger eh. O, PCSO daw, PCSO daw po, magnanakaw. PCSO daw po, kurakot. Pero numbers don't lie. Paano to? Isipin nyo itong mga details talaga tanga to eh. Nung panahon ni Duterte, bumaba yung revenue ng PCSO, tapos kumikita, tapos merong payola si Ruina Garma ng 1 million every week. Okay daw sa kanila yon. Okay daw. Sabi ni Sandra Cam, okay yan, okay yan. Tapos ngayon mga kababayan, tumaas po yung kita ng PCSO, dumamay na tulungan ng PCSO, ngayon pa nila sasabihin magnanakaw. Kaya ako naniniwala ko na kasama po talaga sa plano na siraan po yung PCSO kasi nagmumukha na pong tanga si Duterte. At ito po ginagamit niya kasi Maharlika. At hindi lang yan mga kababayan, meron pa. Tignan nyo a first for the Philippines PCSO Robles take a seat on Asia Pacific Lottery Association Executive Board. Tandaan nyo unang-una sa Pilipinas na si Mel Robles po ay kasama po sa board member ng Asia Pacific Lottery Association. Unang-una po siya. So, dyan po natin makikita yung track record po ni Mel Robles. Di ba? So, ngayon, kasi nung lumabas si Regina Garma, at medyo nag-research po ako tungkol sa kanya, sabi ko, kung ikukumpara naman natin si Regina Garma kay Mel Robles, sobrang layo. Isipin mo ulitin ko lang isipin mo, syota ni Digong. May payola sa loto. Tapos, lugi yung PCSO. Tapos ngayon, nakita naman natin na ibang-iba po yung PCSO ngayon kung kumpara kay Duterte. So, napansin na po talaga nila yan. So, kaya naman pala nila sinisiraan si Mel Robles. Di ba? Yun mga kababayan, isipin nyo, sangkot pa sa EGK pala, no? Sobrang layo talaga, no? Regina Garma sangkot sa EGK, no? Diyos ko, mamamatay tao pa pala, magdanako na, mamatay tao pa, no? Ewan ko ba, no? Ganyan po tayo binaboy ni Digong, no? So, yun lang, kakalungkot, no? So, yun mga ka-street choice, no? So, kayo po na pumasabi nyo nga po dito sa bagong pasabog po regarding po kay Regina Garma. At kayo ba, kasi ako, numbers don't lie, eh. Diba? Almost 40% po ang in-increase po ng kita ng PCSO. So ngayon po natin makikita na mas maayos po yung PCSO ngayon kumpara po dati na hindi po ito tulad ng sinasabi ni Sandra Cam. Di ba si Sandra Cam, akala mo napakalinis sa tao pero di ba? Mukhang mabaho din eh. So yun mga ka-street wise, no? So kayo po, no? Ano masabi nyo nga po dito sa content natin ngayon? So comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat, bye-bye.